Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa aming channel. Binabati ko kayo lahat ng Happy New Year sa ating lahat. For today's video, may nagtanong sa atin. Yung ibon niya, bakit daw nagkaroon ng sapula? Tsaka bakit daw namilay yung hen niya? So, sasagutin natin yan, nireplyan ko na siya at sinabi ko na sa kanya yung dahilan kung bakit naging gano'n yung ibon niya. Ito, para sa mga newbie, para sa mga hindi pa nakakaalam, gagawa natin ng video. Tara. So yun guys, bakit nga ba nagkakasapula yung mga alaga nating African lovebirds? Dahil yan sa sobra yung napapakain natin sa kanila. Ako hindi pa ako naka-experience ng nagkasapula na lovebirds, kasi bago ako mag-alaga ng lovebirds, pinag-aralan ko muna kung paano sila alagaan. Kaya yun, hindi ko pa na-experience yung magkaroon ng sapula, tinanong sa akin nung nagtanong si Sir Reynan Ponce, siya pala yung nagtanong, bakit daw nagkakasapula yung mga ibon niya. Yung ibon niya nga nagkaroon ng sapula, yung cock ang nagkaroon ng sapula sa kanya. Dati ang alam ko hen lang yung nagkakasapula, pero ngayon yung cock nagkakasapula rin pala. Yun nga dahil sa sobrang pagkain na binibigay natin, dapat nakataka lang yun. Pakita ko sa inyo guys yung pangtakal ko ng pagkain ng African lovebirds natin. So guys, eto lang yung pangtakal ko sa mga breeder ko. 15 ml. Maghapon na yun sa kanila, isang puno nito. Sa gamot to pag nagbibili kayo ng gamot, may kasamang ganito. Sa mga bata, ng pambata, may kasamang ganito na yun. Kung may mga naiitabi kayo dyan, yun, ito yung gamitin nyo. Meron din naman yung sa panukat, yung sa dede ng mga bata, sa gatas. Yun, pag ganun naman, isa't kalahati. Maghapon na nila yun. Tapos eto nga, maghapon na. Dapat maghapon, isang ganito lang, Hindi sumusobra, kasi dapat, kapag sumobra ka, yun, magkakasapula yung mga alaga mong lovebirds. Kaya dapat nakataka lang talaga sa maghapon yung ibibigay mo sa kanila. Nga pala guys, pag pala nagkasapula yung mga alaga nating African lovebirds, lalong lalo na yung hen, ayon lang sa pag-aaral ko dati, mahirap na silang i-breed. Mawawala man yung sapula nila, pero mahirapan na daw sila i-breed kasi babalik lang daw yung pagkasapula nila. Yun yung sinasabi ng mga veterano sa pag-iibon, hindi ko lang alam kung may naka-experience na nagkasapula tapos na-i-breed pa nila yung hen na African lovebirds nila. Paano nga ba mawawala yung pagkasapula ng mga alaga nating African lovebirds? Ilagay natin sila sa flight cage, yung malaki talaga, yung maluwang, para ma-exercise sila. Tapos diet natin sila. Mas maganda kung yung cage na siya lang yun nandun. For example, double cage, ganyan. Double commercial cage. Tapos mag-isa lang siya, nakakalipad siya na maayos doon. Tapos i-diet natin sila para yun, para mawala yung pagkasapula ng ibon natin. Yun lang naman, yun lang yung pagkakaalam ko. Hindi pa kasi ako naka-experience ng nagkasapula na African lovebirds So yun guys, dapat di tayo sumusobra ng bigay ng pagkain sa mga alaga nating African lovebirds, lalo na kung nasa cage lang sila, dahil talagang magkakasapula sila. Di bali sana kung naka-flight cage sila o naka-colony yung maluwang, yun, kahit maraming bigay mo pagkain, sigurado hindi naman magkakasapula yung mga yun, dahil na-exercise sila, malawak yung nililiparan nila. Pero kung nasa cage lang, kailangan nakataka lang talaga. Tamang diet lang para sa mga breeder natin. So yun lang yung tips ko dun sa unang tanong ni Sir Reynan Ponce.
Tapos guys, pangalawang tanong niya, bakit daw namimilay yung hen niya? Yun nga, sabi ko sa kanya, no, sir, baka wala po kayong cattle bone or mineral block sa cage ninyo. Yun nga, wala nga siyang ganun, kaya namilay yung hen niya sa kakaitlog. Dahil kailangan ng calcium ng mga hen kapag mangingitlog sila. Kapag wala silang mineral block o cattle bone, yung calcium na yon sa buto nila yon makukuha sa bones ng katawan nila, no? Doon bumabawas yung calcium na yon, kaya namimila yung mga alaga nating African lovebirds. Sa experience ko naman, wala pa akong na-experience na ganun, no? Kasi nung nag-alaga ako, meron na kagad akong napag-aralan ko na kagad bago ako mag-alaga, kaya bumili na agad ako ng dati ginagamit ko cattle bone. Ngayon, kung mapapansin nyo sa mga cage ko, na lang yan, mineral block na lang yung mga nakalagay sa cage ko. Tapos meron mga hollow block, yun, no. Yung hollow block na yan, ginangat din nila yan, hindi ko alam kung kinakain din nila yan para pang calcium, no. Pero ginangat nila yan, yung hollow block na nilagay ko. Tapos yun nga, yung mineral block din. Yun, kinakain nila yun pag mangingitlog na sila. Ano ba mas maganda? Cattle bone ba o mineral block? Siyempre mas maganda yung cattle bone, no? Kaya lang medyo may kamahalan yung cattle bone. Kaya ako mineral block lang yung ginagamit ko. Dahil okay naman, natry ko naman yung mineral block, okay naman, no? Nangingitlog naman ng marami yung mga alaga kong African lovebirds. Yun, nangingitlog sila ng 5, 4. Dati nung nag-uumpisa pa lang ako, hanggang 3 lang yung napapaitlog ko sa mga African lovebirds ko. Tapos mineral block yung cattle bone yung gamit ko nun. Tapos nung nag-try nga akong mag mineral block, tsaka dahil na rin doon siguro sa ginagamit kong successor na ginawa kong powder, tas hinahalo ko sa patukan nila, yun, dumami yung itlog nila, naging 5. Tapos halos fertile lahat, no, yung mga itlog nila. Kaya yun, mula nun, hindi ko na binabago yung ginagawa ko dito sa ibunan ko. Kaya yun, no, mas maganda kasi yung yung talagang ginagawa mo na, wag mo nang baguhin. Kung anong nakasanayan ng ibon mo, yun na yung gawin mo. Pakita ko lang yung cage ko, guys. Eto, tinan nyo, mineral block lang at saka hollow block yun. Yan lang yung nilalagay ko sa cage ko. Yung hollow block kasi para yan sa mga tuka nila, no? Para hindi umahaba yung tuka nila. Pag umahaba, inaano nila dyan, hinahasa nila dyan yung tuka nila para mawala yung pagkahaba ng tuka nila. Tapos yan, mineral block lang. Ayan, mineral block lang dito. Lahat ng cage ko, guys, mineral block lang yung gamit ko. Tapos yan, mineral block lang din. Eto pa, ayan, paubos na yung mineral block na ito. Yun, guys, no, pinakita ko lang sa inyo yung cage ko. Lahat ng cage ko may mineral block yan, di pwedeng wala. Pati yung flight cage ko, nilalagyan ko ng mineral block kasi kailangan ng mga ng mga ibon yan, yung calcium, diyan sila kumukuha. Lalo na yung mga inakay, no, kailangan nila yan, yung calcium. Inangat-ngat ng parents yan, binibigay nila sa anak nila yan, pinapakain nila. Kaya yun, dapat hindi kayo mawalan ng source ng calcium sa mga cage nyo, no. So, yun lang, guys, yung natin ngayong araw na to, vlog natin. Maraming salamat kay Sir Reynan Ponce at nagkaroon tayo ng topic ngayong araw na to. Binabati ko kayo ulit ng Happy New Year. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat, mga kaibon, mga kalapatids. Huwag niyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat. Ingat and God bless, mga kaibon, mga kalapatids.